Letters according to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee. Letters according to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate Iiyak na ako. under DOH. But sa Baguio City alone, according to the mayor, katulong daw ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan, maliban po sa statement na natin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, Yun, no? itong anti-EPAL bill. Grabe yun, no? Harap muna daw sa salamin. Yeah? Kasi po, meron po mga, statement itong si Magalong na ayaw niya sa EPAL. Di ba? Pag mga guarantee letter na yan, EPAL daw yung mga politiko dyan. Di ba? Pero ngayon, sinasabi ni Magalong, sinungaling pa, di umano, ang DOH secretary nang sinabi niya, hindi na po kailangan ng guarantee letter ang mga public hospital, mga government owned hospital. Diba? Ibig sabihin, sila pala ang nag-guarantee letter. Itong mga taga-Baguio, mga LGU pala dyan, si Magalong mismo. Pero yung mga nakaraan, lagi niyang sinasabi, pinamamahagi ang mga AIDS, mga ayuda. Parehas lang yun eh. Ayuda sa guarantee letter, parehas lang yun eh. E-epal yung politiko para masabing, sa amin kayo pumila, tutulungan namin kayo. Diba nagagamit niya sabi ni Magalong mismo bago nung eleksyon Diba nagagalit siya dun sa mga politiko kasi nagagamit daw yung mga ayuda. Pinapapila yung mga tapos nandun yung politiko. Siyempre, isipin ng mga pumipila, galing yun dun sa politiko na yun. Tapos ngayon, nakaupo na siya dyan, siya pala yung namamahagi ng guarantee letter. Naku po, Rudy. Panoorin pa natin yung sasabihin ni Yusek Claire Castro kasi medyo madiin yung mga pinagsasabi ni Yusek dito Na nasa 2026 pinasimulan po ito ng Pangulo. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. Una-una po, na nagpapa-implement ito. Pero ngayon nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. Una-una po, yung guarantee letter. Yun, di ba? Anti-EPAL bill. Yan yung pinag-uusapan po ngayon, no? Pinagbabawalan na may mukha ng politiko o nandun mismo yung politiko kapag distribution ng mga ayuda, gaya ng AIDS. Ayan, kagaya ng guarantee letter. Pero wala pa pong gumagawa niya nung mga nakaraan, di ba? Hindi pa nga naisa sa katuparan, kakasimula pa lang, January 13 pa lang ngayon, no? Ngayon pa lang po yan ipapa-implement ngayong 2026, di ba? Alinsunod sa utos ng Pangulo dun sa budget na inilaan para dyan. Pero ano pong ginagawa ni Magalong, di ba? Mga kababayan. Ayan, sinisiraan na agad, di ba? Yan po ang nakakalungkot dito kay Mayor Magalong. Dati parang iniidolo yan ng marami, pero ngayon kita po natin, di ba? Puro banat, puro tapos siya naman pala yung gumagawa niyan, di ba? Panoorin pa na po natin si Yusek Claire Castro. 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline
Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-epal, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ayun. Ang sakit. Ang sakit ah. Ang sakit nun ah. Grabe yun. Grabe ka naman magsalita, Yusek. Hindi mo na naisip ang damdamin ni Mayor Magalong. Diba? Sabi ni Magalong, pang-epal tong mga ayuda, guarantee letter, pero napakarami niyang inisu sa mismo. Itong Baguio LGU. Diba? Siyempre, tatatak yan dun sa tao. Oh, pumila ka dyan ng mahaba, di ba? Lipas nung nasa dulo ka na ng pila, makikita mo yung politiko, uy, di ba parang nag-invest ka na ng effort mo, uy, siya pala yung tumulong sa akin. Hindi ko makakalimutan yung pagmumukha na itong politiko na to, tinulungan ako. Diba? And shoutout talaga, 143. Gandang gabi po sa lahat. Special mention. Diba, yun po guys. Diba, yan po ang rima-rimarim kay Mayor Magalong. No? Pag siya yung makikinabang, gusto niya. Pag hindi siya yung makikinabang, ayaw na ayaw niya, no? Ko-complain niya yun. Politikong politiko, trapong-trapo eh. No? Grabe naman. Panoorin pa natin. Ang mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana maggamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa Ayun. Oh, may senador pa na tumutulong sa kanya. Sino kaya yan? No. Alam na naman na. May idea na tayo dyan, no? Ano pa yung in-endorse ni Mayor Magalong? Alam niyo ba? Di ba? Tingnan natin. Baka ibunyag ni Yusuf Claire. nila? Ito po kaya yung kanya mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo nito ay pang-epal lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay in-issue ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng Oh, 'di ba? Ibig sabihin, may yung ano mismo, alam na alam, aware na aware si Mayor Magalong na nag-i-issue sila ng ano, ng guarantee letter, no? Kumbaga umiepal sila diyan. Alam pala niya eh. Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MC, guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay in-issue ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Herbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may nagagarantiya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, kapag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang naisama po sabihin ni Sec. Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po magagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. Ay, scam pa pala. Grabe no? Naglalabas ng guarantee letter, pero yung pondo, hindi naman pala sa kanila manggagaling, no? Sa DOH din. Ano no? Yung iba kasing guarantee letter, sila mismo yung magbabayad, no? Kung sakasakaling hindi makakapagbayad yung pasyente,
yung nagbigay ng guarantee letter ang magbabayad. Pero hindi eh. Ang nangyayari pala, parang pakitang tao lang yung guarantee letter, no? So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang Issue lang ng issue sila ng guarantee letter. Kunwari, sila yung nagbabayad, yung pala, guarantee letter lang yun, pero kukunin pa rin yung pondo dun sa pondo ng DOH, no? Ng PhilHealth, ganun. magiging usapan nila sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Doon na yan, sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. Oh, yun o. Diba? At kung ano po ang magiging usapan nila sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala man po problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya ng dating Pangulong Duterte.